Diba po nag-i-start ka ng mag-content. Tapos, syempre, bago ka po mag-content, parang may goal ka or want kang ma-achieve. So, ngayon po, parang nagsisimula ka. Ano po yung nasa isip mo na, like, di ba minsan kasi may time na parang panghihinaan ka ng loob, ganyan. Syempre, ikaw, bilang nagko-content na ganun, ano pong parang way or parang, ano yun? Motivation ba? Motivation sa pag-create ng content kapag nanghina po yung loob. Wala po. Parang ang nasa isip ko na lang po kapag, di ba nga po ay natry ko na din po mag-content ng mga past few years ko, ganun, like 2 years ago. Like nag-content ako ng about sa games, ganun. And siguro kapag tinuloy-tuloy ko yun, parang feeling ko mas hanggang ngayon, kapag tinuloy-tuloy ko hanggang ngayon, feeling ko marami na akong followers. Ayun, like, ayun din, kapag pagdating din sa knowledge, ayun. Parang, kasi dati, di ba nga, parang wala akong equipment, tapos yung PC ko parang low-end lang, pang-saktuhan lang. Kaya, napanginaan ako ng loob na wag ituloy yung pagko-content ko ng about games. Kaya ayun, ngayon na ipapersa ko na yung pagko-content ko. May isang idea lang ako na nagra-run sa akin ngayon kung bakit ko tinutuloy, which is ayun nga, it's for me, sa sarili ko. Like kung mapapansin mo yung sa last na kinontent ko, sabi ko dun is sa pagko-content ko, andun na sa pagko-content ko ng self-improvement, andun na mas ginaganahan akong mag-seek ng knowledge ng self-improvement na ayun nga, pag nagbabasa ako ng ibang perspective ng tao is andun lumalawak talaga. Like parang, ang ganda ng idea to. Agree ako sa idea. Ang ganda. So, bakit mahalaga ang may followers or bakit mahalagang madami kang followers? For me, parang may specific goal lang ako na follower. Tapos kapag na-reach ko na siguro yan, for me, okay na. Tapos andun na sa akin, kung sino lang makakita ng content ko as a big value sa kanila, is dun lang ako mag-focus, syempre, sa mga insights nila, sa mga comments. Ganun. Totoo nga po, may specific lang po ako na like kunyari, 5K, 10K followers. Okay na po ako dun. Kung rarami man po yung followers ko. Edi, God bless you. Di ba po may nakikita tayong mga content creator na parang kapag may na-issue sa'yo, parang ganun, na-issue ka sa isang bagay, parang cancel culture ng Pilipinas. like, gets ko na po yun. Alam mo yung parang, syempre, mga Pilipino, parang ang hilig chumismes na ganun. Hindi parang, kapag may malis lang nakita or what, ngayon parang unfollow, ganyan. Sa tingin mo, yung sa pag-unfollow nila, parang mapapanghinaan ka ng loob. May parang sa akin, di ba, parang alam ko na po yung cancel culture dito sa Pilipinas. Like kapag, di ba, kapag may ginawa kang isang mali, parang yun na yung magiging identity mo sa kanila. Di ba? Like parang itong taong to, like kunyari ako, nagnakaw ako, yung magiging identity ko na sa kanila is magnanakaw.
Like kahit anong ginawa mong positive, like kahit anong ginawa mong natulong, kapag na-cancel ka na once, yun na yung identity mo. Which sa akin, nasa akin yung control kung magpapa-apekto ba ako dun or hindi. Kasi po, parang kapag ganun, alam ko na parang ilang beses ko nang napapansin, like even 2 weeks na, 1 month na, 3 months na, andun pa rin yung identity nila sa'yo na ganito kang tao. Pero ayun nga, siguro yung magsusurvive lang sa content creation is yung buo yung loob na kahit na-cancel ka na or what is ano na, papapatuloy mo pa rin. Kaya parang for me, nung nag-start na ako ng content, parang expected ko na kapag may nasabi ako or may nagawa akong mali, and then na makakancel ka talaga. Kaya goods lang yun for me. So, depende pa rin sa tao kung ano yung naiintindihan nila sa pinapakita mo, parang ganun. Like, kunwari, syempre, feeling nila sa sarili nila, tama sila, ganyan. Tapos, syempre, nakikinig lang naman sila, ganyan. So, parang ang dating is okay lang na isipin nila yung gusto nila, parang ganun. Di ba po, pinakitaan mo sila ng, like, yung thoughts mo lang, yung opinion mo, ganyan. Tapos, yung nakita nila sa opinion mo, parang mali. Negative. Oo, ganun. Like, parang against sila dun sa sinabi mo, parang ganun. E di, ang, para sa'yo, like, okay lang, ganun. Okay lang. Kasi may mga tao talagang, di ba nga, parang kakascroll ko ng social media. May mga tao talagang close-minded na mag-isip na kapag ito lang yung source nila ng info, mag-stick lang sila doon. Like, hindi, alam mo po, kunyari ito yung bubble ng infos nila. Kapag kunyari, ikaw yung naging target nila, yung bubble na yun, ganito lang yun talaga. Like, ayaw nilang palawakin, ayaw nilang, or even, paputukin, yun na. Like, parang, kung ito lang, gusto nila, ito lang talaga yung idea nila. Kaya nga parang, sa ngayon, ang daming nagiging close-minded na tao kasi may ganun silang mindset na kung ano lang yung surface or yung pinaka-base ng nakikita nila or pinaka-base ng sabihin natin knowledge nila or wisdom nila sa buhay. Yun lang talaga. Parang sa akin mahirap baguhin yung mga ganung tao. Lalo na kapag maigo sila, ganun, malaki yung pride nila kasi parang mas malaki yung tingin nila sa sarili nila. Ganun. And sa akin, kahit naman nagko-content ako, hindi ko sinasabing sobrang taas na ng tingin ko sa sarili ko. Kaya nga ako nagko-content na kahit hindi perfect, is andun yung guts ko na gawin pa rin. Kasi nga, doon ako nag-i-improve. So, ano pong masasabi mo sa mga, parang want din mag-content, ganyan, like, parang, meron sa mind and heart nila na gumawa, ganun. Like, paano mo, So, ayun po, para sa akin, kapag sa mga inspiring content creation, content creators is, ayun, mag-decide muna kayo sa sarili nyo kung ready ba kayo
kung ready kayong ma-cancel, ganun. Ready kayong mag-grow, ready kayong ayun, ipakita yung own identity nyo sa mundo, ganun. Ito like for me, ang future ng social media ngayon is parang content creation. Bakit? Kasi, di ba nga, ngayon pagdating sa social media, mag-post ka lang, kikita ka na. Mag-post ka lang, may pwedeng may engagement, ganun. May brand deals or what. Kaya sa akin, in the future, syempre sino ba namang may ayaw ng ganun. Kaya ayun, for me, nagka-create ako ng content. Ngayon, for now is para sa sarili ko. Kasi nga self-improvement yung content ko. Kaya siguro sa mga kapag feeling ko okay na yung knowledge and wisdom ko about self-improvement is andun na mag-ship ako sa iba. Like about finance naman, ganun, about body, about life, about diet, yung mga ganun. Kaya ayun, siguro kung gusto mo mag-content is kailangan mo mag-decide and dapat buo yung loob mo. And ayun lang, kasi nga iba na yung tingin ko ngayon sa social media, kaya nag-decide din ako na maging content creator.